dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit, na siyang naririnig ninyo dito sa radyo.
Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:17, nang sabihin niya kay Jesus, "Ikaw ang Kristo," ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, "Ikaw ang anak ng Diyos na buhay," na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na Ama ay nangako sa Juan 14:18, "Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo." At Mateo 28:20, "Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo." At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Hesukristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya huwag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15, "Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6, "Ako ang katotohanan." At dahil ang Diyos ay kinakatawan ng kanyang mga salita, sa makatwid, magmula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, lahat ng salita ng Diyos na makikita doon ay pawang katotohanan. Ngayon po ay nakatanggap tayo ng text na mayroong ganito. Babasahin ko po sa inyo. Good AM po. Pwede bang malaman ang religion Judaism? Salamat po. Ang reliyong Judaism, ito po ang reliyon ng mga Hudyo nang madatnan sila ng Panginoong Hesukristo. At ito ay na-derive kay Juda, isa sa 12 anak ni Jacob, kaya kapatid po niya si Jose. Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang ginawa ni Juda? Dahil sa nakita ng magkakapatid, si Jose ay palaging nananaginip. Isa po sa kanyang mga panaginip ang tungkol sa bigkis ng trigo. Dahil ang magkakapatid ay nagbibigkis ng trigo. Ayon sa naging panaginip ni Jose, ang bigkis ng kanilang mga trigo ay yuyuko sa bigkis ng trigo ni Jose. At dahil po dyan ay kinahinggitan siya. Idagdag pang si Jose ay isa sa mga mahal ni Jacob. Kung maalala po ninyo, si Raquel na lubos na minahal ni Jacob ay nagkaroon siya ng 2 anak, si Benjamin at si Jose. Kaya ganyan sila minahal ni Jacob, mas higit doon sa 10. Ito po ang kinahinggitan ng kanyang mga kapatid, kaya binalak siyang patayin. Pero itong si Juda ay humadlang.
Kung sakali pong hindi hinadlangan ni Juda ang kanyang mga kapatid at natuloy na napatay nila si Jose, masisira po ang plano ng Diyos. Ganyan po kahalaga ang naging papel ni Juda nang hadlangan niya ang pagpatay kay Jose. Dahil nahadlangan ang pagpatay kay Jose, dito na po naganap ang mga malalaking pangyayari na kung saan ay itinalaga ng hari si Jose para pamahalaan niya ang kanyang panaginip tungkol doon sa 7 bakang matataba at 7 bakang payat. At magmula po dyan, yun na po ang umpisa kung paano napunta sa Ehipto ang mga kamag-anak ni Jose. Dahil nang maranasan nila ang taggutom, sila ay nagpunta sa Ehipto para kumuha ng pagkain. At alam po natin ang nangyari sa istorya hanggang sa makilala nila na itong si Jose ang siyang namamahala doon at inanyayahan silang doon na manatili. Yun po ang umpisa kung bakit naging halipin sila sa Ehipto. At ang ginawa ng Diyos ay doon na po papasok ang istorya ni Moises, kung saan ay inatasan ng Diyos si Moises para alisin ang mga Israelita mula sa Ehipto. At nang itakas sila ni Moises, idinaan sila sa dagat na pula at dinala sila ng Diyos sa ilang. Marahil po ang pagpapatuloy ng istoryang yan ay ipinahayag na sa inyo ng inyong mga mangangaral. Maaaring isa sa mga ipinahayag nila sa inyo ay ang istorya ni Moises na kung papanong ang 5 aklat ng lumang tipan ay ipinasulat sa kanya ng Diyos. Hanggang sa madatnan ng Panginoong Jesucristo ang mga Hudyo na tangan nila ang aklat sa lumang tipan. Alam po ba ninyo kung bakit ang sinasabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo, ang ama naming si Abraham? Bakit hindi po si Juda ang tinutukoy? Dahil si Juda ay anak ni Jacob at si Jacob ay anak ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham at kay Abraham ibinigay ng Diyos ang covenant o ang kasunduan. Kaya malimit pong marinig sa kanilang mga bibig ang ama naming si Abraham. Yung pong covenant o kasunduan, ito po yung madalas ninyong naririnig sa amin na ating nababasa sa Genesis 17:7. Narito po ang Genesis 17:7. At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalayihan nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. At sa pamamagitan ng pangakong yan, ay umasa ang mga Hudyo na isusugos sa kanila ng Diyos ang Mesaya. Timpong mababasa sa aklat ni Daniel 9:25. At tinupad ng Diyos ang kanyang ipinangako dahil dumating nga sa kanila ang Mesaya sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Pero alam po nating lahat, lalong-lalo na yung mga nagbabasa ng Biblia, na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya nakilala ng mga Hudyo. Gayunpaman, mayroong iilan sa kanila na nakakilala. Tignan po natin ang karunungan ng Diyos kung paano nakilala ng iilan ang Mesaya. Sa kabila ng ang lahat ng mga Hudyo ay umaasa sa pagdating ng Mesaya, pero bakit nang makaharap nila ang Panginoong Jesucristo, nakausap siya, hindi siya nakilala? Alam po ba ninyo, mayroong isa sa kanila na hindi pa man isinilang ang ating Panginoon, ay nakilala na siya bilang Mesaya. Ito po ay si Simeon, na sa kanyang katandaan ay hinangad niyang makanlong sa kanyang bisig ang Mesaya. At ito po ay nangyari. Ano po ba ang naging pagkakaiba ni Simeon sa maraming Hudyo? Kung bakit pareho naman silang umaasa, pareho naman silang naniwala,
pareho naman silang nangarap, hindi nagkaroon ng katuparan yung sa maraming Hudyo, pero yung kay Simeon ay nagkaroon ng katuparan dahil nakita niya ang Mesaya. At kung bakit sanggol pa lamang si Jesus na nasa bisig ni Simeon, pero nakita na ni Simeon ang gagawin niyang pagliligtas. Basahin po natin itong Lucas 2, magmula 25 hanggang 32. Po ang Lucas 2 mula 25 hanggang 35. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan, na nagantay ng kaaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus at ang kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang naukol sa alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayoy papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hentil ang kalwalatian ng iyong bayang Israel." At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsipanggilala sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi ng kanyang inang si Maria, "Narito, ito ang itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel, ay pinakatandang tudlain ng pagsalangsang. Oo, pagpapalampasin ng isang tabak, ng isang sariling kaluluwa, upang mahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso." Bakit po itong napakalaking biyayang ito ay natanggap ni Simeon at hindi nakita ng maraming Hudyo? Dahil po pala, ang tinitingnan ng Diyos sa tao ay ang kanyang puso. Basahin po natin ang unang Samuel 16:7. Unang Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso." Ano po ba ang naging pagkakaiba ng puso ni Simeon kaysa sa puso ng mga maraming Hudyo? Dito na po papasok ang pananampalataya. Napakalaki po ng pagkakamali ko noon tungkol sa pananampalataya. Dahil ang akala ko, sapagkat ito po ang iniaral sa akin ng aking mga ngaral, ang pananampalataya ay nanggagaling sa aking puso. Kapag ako ay seryoso at bukal sa aking kalooban, ang aking paniniwala sa Diyos na nanggagaling sa aking puso, iyon ang nalalaman kong pananampalataya. Pero ayon po sa ipinahayag ng Diyos sa amin, hindi pala nanggagaling sa tao ang pananampalataya, kundi ito ay regalong kaloob ng Diyos. Ito po ang malaking biyayang ibinigay sa amin ng Panginoon. Basahin po natin itong Efeso 2:8 para marinig natin sa mismong bibig ng Panginoon na Kanya palang ibinibigay ang pananampalataya. Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung ang pananampalataya ay ipinagkakaloob ng Diyos, at ito ay ibinigay niya kay Simeon dahil nakita niya ang puso ni Simeon. Kung ganoon, noong panahong ang aking paniniwala, ang pananampalataya ay nanggagaling sa aking puso, hindi ko man pala nalalaman ang nilalaman ng aking puso. Kung hindi ko nalalaman ang laman ng puso ko,
sukdulan man palang ialay ko ang aking sariling buhay sa Panginoon, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Kung sakasakaling ginawa ko pala yon, ako ay mapapabilang doon sa maraming martir na hindi man nakilala ang Panginoong Hesukristo. Ano po ang patotoo ng Diyos sa kanila? 1:8-19, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Pero nalalaman po nating lahat, yun pong maraming martir, bagamat inaangkin nilang kilala si Hesukristo, pero lumalabas sa kanilang bibig na misteryoso naman ang Ama. Huwag po nating ipagkakamali, bagamat mayroong mga taong iniaalay naman nila ang kanilang mga buhay nang dahil sa bayan na tinatawag ding martir. Huwag po nating kakalimutan na ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, nadatnan niya ang mga Hudyo na naniniwala na sa banal na aklat at kanila itong ipinangangaral sa marami ng kanilang mga religious leaders. Kaya madalas po ninyong marinig na lumalabas sa kanilang mga bibig ang mga kautusan ng Panginoon sa lumang tipan na sinasabi nila sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang akusan nila sa Panginoon, sinisira mo ang mga kautusan sa lumang tipan. Ano po ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi naunawahan ang ibig sabihin ng ating Panginoon, gayon mang parehong salita ng Diyos ang kanilang batayan? Ito po ang malaking kapayagan ng Diyos sa paggamit ng Diyos sa kanilang salita. Akala nila kaya nilang unawahin sa pamagitan ng pagkakuha sa titik sa kahulugan ng salita. Nakaligtaang mayroong nakasulat sa Psalm 78:2 na ang Panginoong Hesukristo ay magsasalta sa pamagitan ng talinghaga and dark sayings of old, ang sabi po doon. Kaya ang lahat ng hindi pagkakaunawahan ng mga Hudyo at ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang pananalita tungkol sa salita ng Diyos ay ang pagkakuha lamang ng mga Hudyo sa titik, sa salita. At doon, hindi nakilala ang ating Panginoong Hesukristo na siya pala ang Mesayang ipinangako sa lumang tipan. Ang sagot ng Panginoong Hesukristo sa kanila, ako ay dumating hindi para sirain ang kautusan, kundi magbigay katuparan dito. Sa makatwid, idinidiin niya ang kanyang pangangaral ayon sa nakasulat sa lumang tipan. Kung ang mga religious leaders ng mga Hudyo ay ipinangangaral ang salita ng Diyos sa lumang tipan, gayon din ang Panginoong Hesukristo ay ipinangangaral niya ang salita ng Diyos sa lumang tipan. Sino po ang nangangaral sa kanila ng katotohanan? Wala po yatang magsasabi sa mga sekta ngayon na hindi ang Panginoong Hesukristo ang siyang nangangaral ng katotohanan. Para po mapatunayan natin yan, kami pong mga magkakapatid ay mayroong pinanggalingang iba't ibang sekta. Narito po sila. Tatanungin natin kung sino ba sa akala nila o sa paniniwala nila ang nangangaral ng katotohanan, ang mga religious leaders ng mga Hudyo o ang Panginoong Hesukristo. O kapatid, ano ang pwedeng isagot ng inyong mga religious leaders tungkol doon sa katanungan? Sa amin po sa Iglesia Katolika, ito pong katanungan na ito na kung sino ang talagang nangangaral ng katotohanan, yung mga religious leader noon o ang ating Panginoong Hesukristo. Ang aming po mga religious leader ngayon na mangangaral, ang kanila pong maaaring maging sagot dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay galing sa mga Pentecostal. Sa amin po, siguradong-sigurado ako nung pinangangaral ng aking mga ngaral noon na si Hesukristo ang nagtuturo ng katotohanan. At yung mga religious leaders noon,
Actually, bukod sa hindi nila pinaniniwalaan si Yeso Kristo, pinasisinungalingan pa siya ng mga religious leaders noon. Yun po ang tinuturo nila sa amin. Noon po ako ay nasa Baptist, malamang at sigurado ako ang sasabihin nila nagsasabi ng katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo, at sinabi din nila na kaaway ng ating Panginoon ang mga religious leaders noon at sila ay mga sinungaling. Yung pong mga narinig nating mga kapatid na nanggaling sa iba't ibang sekta, isa po ang kanilang inaangkin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasabi ng katotohanan. At sila pong lahat ay mayroon lamang isang aklat na binabasa. Ito ay ang banal na kasulatan, mga salita ng Diyos na kanilang tinatanggap. Mayroon po silang iisang intensyon, ang may pangaral sa mga tao ang mabuting balita para sa kaligtasan ng lahat. Pero napuna po ba ninyo kung bakit hindi sila po pwedeng magkaisa sa iisang paniniwala? Hindi po kaya po pwedeng gawing batayan ang mga religious leaders noon, bagamat mayroong isang ipinangangaral sa mga Hudyo. Ito ay ang salita ng Diyos na kanilang binabasa sa lumang tipan. Pero ang mga Pariseo at mga Saduseo ay hindi rin nagkakaisa sa paniniwala. Hindi po kaya yan ang pinakabatayan kung bakit yung mga nagbahaging mga kapatid kanina, mayroon lamang isang inaangkin na ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasabi ng katotohanan, pero hindi rin sila po pwedeng magkaisa sa isang paniniwala. At kung tatanungin pa rin natin yung ibang sekta na hindi na pinanggalingan ng ibang mga kapatid, pero hindi katulad nung sekta ng mga nagbahagi, kaya lamang po wala sila. At kung tatanungin po natin yung mga tao na miyembro ng iba't ibang sekta, lahat ay aangkining si Jesucristo ang nagsasabi ng katotohanan. Pero kung titignan po natin ang kanilang paniniwala, ay hindi rin pwedeng isama o maging kaisa doon sa paniniwala ng mga nagbahaging mga kapatid. At marahil kayo pong minamahal naming tagapakinig, kung maririnig lamang namin ang inyong kasagutan doon sa tanong, kung bakit mayroon lamang iisang inaangkin na si Jesucristo ang nagsasabi ng katotohanan, pero bakit hindi nagkakaisa sa iisang paniniwala? Kahit hindi po tayo nagkikita at hindi namin kayo naririnig, nalalaman po namin tungkol sa tanong na yan ay mayroon kayong mga kasagutan. At kung ibabalik po ninyo ang katanungan yan sa amin, ang isasagot po namin sa inyo, magtatanong pa rin kami sa Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po kami basta nagtatanong sa Kanya, kundi naghihintay po kami ng kasagutan. Sa amin pong paghihintay ay ipinahayag ng aming Panginoong Jesucristo ang kasagutan tungkol sa mga Pariseo at Saduseong hindi nagkakasundo. Ito po ay ipinahayag niya sa 1:8:54 hanggang 55. Nandito po ang John 8:54 hanggang 55. Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honor me, of whom you say that He is your God, yet you have not known Him." Dito naman po sa Tagalog sa 1:8:54 hanggang 55. Sumagot si Jesus,
Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos at hindi ninyo siya nakikilala. Wala lamang po dito ang mga Hudyo. Kung nandito lang sila, tungkol doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, ay ipagpipilitan pa rin nila sa Kanya na kilala nila ang Diyos ng kanilang amang si Abraham. Kung ang sinasabi ng mga Hudyo na kilala nila ang Diyos ng kanilang amang si Abraham, at ang sabi naman ng Panginoong Hesukristo, hindi ninyo siya kakilala, kami po ay nagtatanong pa rin sa aming Panginoon kung ano ang kanyang may sasagot tungkol dito. At ang kanyang kasagutan ay ipinadaan pa niya kay Apostol Juan. Babasahin po natin itong unang Juan 5:20. Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo nasa kanya na totoo, sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 1 John 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. O ano pong masasabi ninyo sa sagot ng Panginoon? Hindi po ba talagang mali ang mga Hudyo? Ngayon naman po, aming minamahal na tagapakinig. Tungkol po doon sa tanong namin sa inyo kanina, kung bakit ang mga sekta ngayon ay hindi nagkakaisa sa isang paniniwala. Gayunmang nagkakaisa sila sa pag-angking si Jesucristo ang siyang nagsasabi ng katotohanan. Pero kami naman po, tungkol dyan ay magtatanong pa rin kami sa aming Panginoong Jesucristo. Sa aming pagtatanong at paghihintay, sumagot po siya na kanyang ipinasulat pa rin kay Apostol Juan na ating mababasa sa Juan 8:19. Juan 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking ama. Kung ako inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Nandito po ang John 8:19. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, You neither know me, nor my Father. If you have known me, you should have known my Father also. Pero sa sinabing ito ng Panginoong Hesukristo, kung paano ipinilit ng mga Hudyo sa Kanya, nakakilala nila ang Diyos ng ama nilang si Abraham. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ninyo siya nakikilala. Ganyan din pong ipagpipilitan ng mga sekta ngayon. Nakakilala nila ang Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa ating binasa, hindi ninyo ako kakilala. Kung kakilala ninyo ako, dapat ninyong kakilala ang aking ama. Kung tunay pong nakilala ng mga sekta ang Panginoong Hesukristo, matatanggap po kaya nila ang ipinahayag ng Panginoon kay Apostol Juan pa rin mismo na ating binasa kanina, pero babasahin po nating muli ang unang Juan 5:20. Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binagyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo nasa kanya na totoo, sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nandito po ang 1 John 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true,
and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal light. Hindi po ba maliwanag pa rin sa atin ngayon? Sa kabila ng sinasabi ng mga sekta, nakakilala nila ang Panginoong Hesukristo, pero lumalabas mismo sa kanilang bibig na misteryoso ang Ama. Bakit dito ipinahayag ng Diyos kay Apostol Juan na ang Panginoong Hesukristo pala ang siya mismong Ama na hindi nila nakilala at hindi nila tinanggap? Kaya sinabi niyang si Hesukristo ang tunay na Diyos. At para lalong idiin ito ng Panginoon, si Saulo ng Tarsus, bilang Pariseo, pinaglilingkuran niya ang Diyos ng kanyang amang si Abraham. Pero nang tawagin siya ng Panginoong Hesukristo, nang papunta siya sa Damasco, ay doon lamang niya nalaman na ang Diyos na dapat niyang paglingkuran, dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Sagot ni Saulo, "Sino ka baga, Panginoon?" Ay doon nagpakilala, ang Diyos na kanyang sinasamba ay hindi kakilala. Nang sabihin ng Panginoon, "Ako, si Hesukristo na iyong pinag-uusig." Kaya nagliwanag kay Saulo na naging Pablo, ang Diyos na kanyang nakilala ay ang Ama. Ito po ang patotoo ni Pablo, Unang Korinto 8:6. Unang Korinto 8:6. Ngunit saga ng atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. 1 Corinthians 8:6 po. But to us there is but one God, the Father. Yung pong ipinahayag ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Juan na ating binasa sa unang Juan 5:20. Yun po ay personal na sinabi ng ating Panginoon kay Apostol Juan. Pero yung pong kay Pablo, wag po ninyong kakalimutan, nang magsalita ang Panginoong Hesukristo kay Pablo, ay wala na dito sa mundo ang Panginoon. Pero narinig po natin ang idinidiin ni Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tunay na Diyos. Bakit po namin nasabi yan? Samantalang ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 8:6, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Pero kung bakit sinabi namin na binanggit ni Pablo si Hesukristo ang siyang tunay na Diyos, dahil ito po ang ipinasulat ng Panginoon sa kanya. Colosas 2, versikulo 9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa Ingles, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Bakit po kaya sinabi ni Pablo na sa katawang tao ni Hesukristo ay nabuo ang iisang Diyos? Dahil po ang amang Diyos na Espiritu na gumawa ng testamento na siyang pinatotohanan ni Pablo sa unang Korinto 8:6, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Dahil ipinahayag niya na magkakaroon lamang ng katuparan ang ginawa niyang testamento sa pamamagitan ng kamatayan ng gumawa. Kaya ang Diyos Ama dapat maging tao. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, at siya ay naging tao sa dalawang dahilan. Bilang tao, sa kanyang papel na Ama, pupwede niyang matupad ang testamento sa pamamagitan ng kamatayan, at nakita nga po natin nang siya ay mamatay sa ibabaw ng krus. Kaya doon po niya sinabi yung salitang natapos na o natupad na ang tinutukoy niya ay ang ginawa niyang testamento na kanyang tinupad
sa sarili niyang kamatayan. At ang kanyang plano ay hindi magkakaroon ng kaganapan kung hindi niya ganapin ang isa pang papel, ang papel ng anak, para siya ang magsilbing modelo ng kanyang mga pinili. Saan po papasok ang banal na Espiritu? Sa Colosas 2:9. Hindi po ba napakaliwanag nang magpakilala ang Panginoong Jesucristo kay Pablo na siya pala ang Diyos na kanyang pinagsisilbihan na hindi kilala? Wala na po dito sa lupa ang Panginoong Jesucristo noon. Po yung nagsalita kay Pablo. Maliwanag, yon ay ang banal na Espiritu. Ano po ang patutuon niya? Hindi po ba kinausap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad sa 1:14-18? Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At ano po ang ipinangako niya sa kanila sa Mateo 28:20? Hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo. Pwede po bang magsinungaling si Jesucristo at hindi niya tutuparin yan? Sino po yung banal na Espiritong tinanggap ng mga apostoles at disipulo sa araw ng Pentecost? Kung nakita po ng mga apostol at mga disipulo ang pagbaba ng banal na Espiritu sa kanila sa araw ng Pentecost, na hindi po nila kasama si Pablo dahil sa panahong pong yun ay hindi pa apostol ni Jesucristo si Pablo. Pero mayroon din pong patotoo si Pablo diyan na kanyang sinabi naman. Ito po ay sa 2 Korinto 3:17 na sinabi mismo ni Pablo, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ang sabi ni Pablo, now the Lord is that Spirit. Sino pong Spirit ang tinutukoy dito ni Pablo? Maliwanag po ito ay ang banal na Espiritu ayon sa 1:7-39. Sino naman po ang Panginoon na tinutukoy niya? Basahin po natin ang kabuuan ng 1 Korinto 8:6. 1 Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Nandito po ang 1 Corinthians 8:6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Hindi pa po ba sapat ang sinabi ni Pablo sa Colosas 2:9 na kay Jesucristo nakasalalay ang kabuuan ng pagkadiyos? Natugma naman sa isinulat ni Apostol Juan, unang 1:5-20. Kung hindi pa po maliwanag ang kapahayagan ng Diyos tungkol kay Jesucristo sa mga narinig natin, nangangahulugan na hindi pa gumawa ng himala ang Diyos dahil hindi pa nakita ang pagpapakababa. Kaibigang nagtanong, hindi ba napakaliwanag ng isinagot ng Diyos tungkol sa iyong katanungan kung ano ba ang reliyong Judaism? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ang kanyang mga salita, at bagamat ang kanilang reliyon na Judaism ay hango kay Huda na nagkaroon ng napakahalagang papel bilang pinili ng Diyos, kaya natuloy ang plano ng Panginoon. Pero dahil hindi nila nakilala si Jesucristo, kaya ito'y kanilang kinamuhihan
at kanilang pinatay. Sino ang maliwanag na katumbas niyan sa ating panahon? Sa panahon natin, kanino ba ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita? Ipinagkatiwala ba yan sa Buddhism, Taoism, Confucianism, Islam? Alam po ng lahat ng tao na ipinagkatiwala yan sa Kristyanismo. Ano ang nakita ng Diyos sa Kristyanismong kanyang pinagkatiwalaan? Meron po ba kayang pagkakaiba sa nakita niya sa Judaism? Kaya kung ano ang ginawa ng mga Hudyo kay Jesucristo, dahil hindi nakilala, kinasuklaman hanggang sa pinatay. Kayo pong nakikinig, ayon po sa kapahayagan ng Diyos sa sandaling ito, meron po bang pagkakaiba kung si Jesucristo ang siyang katotohanan na tinatanggap namang lahat ng nagbabasa ng Biblia? Paano po kinamuyan ng Kristyanismo ngayon? At kung tinatanggap ng lahat na si Jesucristo ang siyang katotohanan, sa ipinahayag po ng Diyos sa sandaling ito na katotohanan, sino po ang tumatanggap at nagmamahal? Siguro po kayo ang higit na makakasagot dyan. Dahil kung hindi ninyo ito minahal at hindi ninyo tinanggap, ito ang sabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga niya, kapag iyong kinamuhian ay para mo na ring pinatay. Kaya kung ano po ang nakita ng Diyos sa Judaism, ay gayon ang nakita niya sa Kristyanismo. Napakaganda ang itinayo ng Diyos sa Judaism. Ganyan po kaganda ang itinayo ni Jesucristo sa Kristyanismo. Pero ano ang nakita ng Diyos sa mga taong pinagkatiwala niya ang kanyang salita para sila ay mabigyan niya ng biyaya? Sa halip na pasalamatan siya at mahalin, kinamuhian pa siya. Wala po itong pagkakaiba sa itinayo ni Jesucristo sa Kristyanismo, na minabuti niyang tanggapin ang kamatayan para mabigyan sila ng biyaya. Pero sa halip na pasalamatan ay kinasuklaman ang katotohanan. Ngunit ang Diyos ay hindi naman nabigo. Kung sa mga Hudyo ay nagkaroon siya ng mga apostol at mga disipulo, sa Kristyanismo mayroon namang kakaunting mga piniling nakakalat sa buong mundo. Kaya kung paano nakita ni Simeon ang napakalaking biyayang dumating sa kanyang buhay, kung bakit ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang plano tungkol sa kaligtasan, ganyan po kami naging mapalad sa harapan ng Panginoon dahil ito ay ipinahayag din niya sa amin at nakita rin po namin ang kanyang plano tungkol sa kaligtasan. Kaya hindi po namin po pwedeng hindi siya pasalamatan dahil binigyan pa rin niya kami ng pagkakataong ipahayag ito at ipagsigawan sa buong mundo. Bawat kapayagan po ng ating Panginoon Diyos na nakikita sa aming buhay, hindi po pwedeng hindi pasalamatan ng Diyos sa kanyang ginawang biyaya sa amin. Kung aking pong tingnan ang aking sarili, napakalayo upang ikumpara sa mga Judaism na ibinigay sa mga Hudyo ang kautusan ng Diyos. Pero dahil hindi nakita ng Diyos kung ano ang nakita niya kay Simeon, nakita ng Diyos ang kababaan kay Simeon, hindi nakita sa mga Hudyo. Ang mahalaga pong nakita namin dito ay yung nang makita ng Diyos ang kababaan kay Simeon, ang mismong Diyos ang siyang nagturo kay Simeon upang makilala niya kung sino ang Panginoon.
Ganyan po kaming nagpapasalamat dahil sino kami upang igit doon sa pinag-aralan ng banal na aklat? 5 taon, 4 na taon, 10 taon. Alos minimorya nila ang salita ng Diyos. Pero kami, ano ang nakita ng Diyos? Nang makita pala niya ang nakita niya kay Simeon, kung ang Diyos ay magsalita, ay aming tatanggapin. Yun na pala ang iniintay ng Diyos, kami turuan. Ganyan po kaming nagpapasalamat. Dahil sa kababaan, sa habag na hiningi namin sa Diyos, doon siya naligayaan. At ang binigay niya, na hindi binigay sa marurunong, ay binigay sa amin. Ganyan po kaming nagpapasalamat ngayon. Samantala, sana po kung ano ang nadarama naming kagalakan ay nadama din ninyo para inyo pong nai-record itong ating programa at kayo po ay magnais na ito ay sanay marinig din ng iba ninyong mga kakilala. Lalong-lalo na po yung mga nasa abroad, napakaganda pong ipadala sa kanila ang mga tape pong naiipon ninyo para mapatunayan nila sa ating panahon na kung tayo ay magtatanong sa Diyos, tutugon pala ang Panginoon. Ang ating pong website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon at one word lamang po. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo kung paano nalinlang ang mga Hudyo sa inyong kapanahunan. Ganun pa man, mayroong kakaunting naniwala at kayo ay nagpakilala sa kanila. Ganyan po kami nagpapasalamat, katulad po nila na nakakilala sa inyo dahil napakarami po ng bumubuo sa Kristyanismo. Bagamat kami ay galing sa mga ito, pero kami po ay inalis ninyo na sa aming pagpapakababa, kayo ay nagpakilala sa amin at kami ay nakasumpong sa dalisay na Kristyanismo. Nalalaman po namin sa kinalalagyan po namin ngayon dahil kayo po ay nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Ang inyo pong hangad ang makitang kami ay manatiling magpapakababa sa inyong harapan. Dahil sa pamamagitan lamang po nito ay doon namin mapagtatagumpayan ang paglakad sa daan ng katotohanang ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana po makita ng Panginoon na handa pa rin kayong makinig sa kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po yung tunay na kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesukristo ang nasign ng bawat isa. Amen. Pinupuri namin siya sa kanyang mga itinurong awitin. Jesus aming kaibigan, siya ang tunay na daan. Katotohanan nagbuhay, siya ang dapat na sundan. Kapatid naming panganay, dapat naming tularan. Kaya anak ang pinangalan, yun ang aming nalaman. Dakila siyang manggagamo ng aming kaluluwa, dahil sa Espiritu niya magiging kamukha siya. Purihin ng Panginoon, purihin ng Ama,
Jesus, siya ang hari ng lahat. Jesus.